Tama na yan, versus na. Hi guys, it's me, it's AC, at welcome na naman sa isang episode ng... Teka, medyo confusing kasi iba yung setup ko today dahil hindi ko alam kung AC versus the world pa ba to o AC's life na ito na parang daily vlog. Kasi last week, lumiban ako, pasensya na kasi sobrang busy nung Pride celebration, ganyan, dire-diretso yung ganap, as in hindi ako makahanap ng panahon para alam mo yun, parang nauubos yung yung social battery ko. To the point na maski makapag-upload ng podcast, hindi ko magawa. And this week naman, ang kinabibisihan ko ay ang paglipat ng bahay. So, iniisip ko kung maglalabas ba ako ng episode o maiintindihan nyo naman dahil nga naglilipat ako ng bahay. Pero, namimiss ko na rin kasing dumaldal. Alam niyo yung sa kotse, kasi ahmats ko talaga, ewan ko sa mga matagal lang nanonood sa akin dito. Ahmats ko talaga yung chumichika mag-isa sa kotse. Yun talaga yung yun yung diesel ko sa umaga, lalo kapag mag-host ako sa Showtime, ganyan. Maski mag-isa lang ako, dumadaldal lang ako, trip ko lang. And lalo ngayon, na ang dami kong nafe-feel, ang dami kong, alam niyo yung hindi ko alam kung paano kayo mag-process ng mga nararamdaman ninyo. Pero ako kasi, mag-process ako, medyo matagal ako mag-process ng mga nafe-feel ko. To the point na, kapag sunod-sunod siya, sunod-sunod yung mga ganap, ang nangyayari sa akin, kapag hindi ko siya nasa-sop-in, kapag hindi ko nahihigop or hindi ko naiisip na para akong ensaymada na tinatanggalan ng crumbs, yung mga ganun, nawawala ako sa wisyo, parang hindi ako nakakapag-count your blessings, hindi ako nakakasingil sa mga kumukuha sa akin. Gets nyo ba? So I guess this is a way para masop-in ko, para manuot sa akin yung mga nararamdaman ko ngayon. Kasi meron akong topic na naiisip for this week's podcast, pero hindi ko nga lang siya mahanapan ng panahon na issue. Nauupuan ko talaga ng isang oras, tapos ichichika ko siya ng ichichika. So ang ginawa ko, habang papunta ako sa IKEA, so papunta ako ngayon ng IKEA kasi nga naglilipat ako ng bahay, so bibili ako ng mga storage bins, ganyan, tapos magtitingin ako ng mga ibang furniture, although hindi ako magdadagdag ng mga furniture kasi nga, actually, nagda-downsize kami. So, yun yung amats namin ngayon. So, I guess, hindi ko alam kung AC versus the world pa ba ito or AC's life na. So, I guess, ang title ng ating episode for today ay AC versus life! Life is a runway, gotta walk and slay! Ayun, Vice, ganda. I guess samahan nyo ako sa aking episode for today dahil ang aking unang gagawin, kakain ako ng mang inasal. Amats ko talaga yung mang inasal. Favorite ko ang mang inasal talaga ngayon. Yun yung amats kong pagkain ngayon. So kakain ako ng mang inasal, number 1. Number 2, magcha-charge ng kotse. Although hindi pa naman mababa yung charge ko. Kasi libre dun sa may isang pinupuntahan ko, nilatampayan ko dati. Tapos number 3 is mag-IKEA nga. Tapos number 4, chicken ko yung bagong unit namin na nirerentahan. At bilang nandiyan na nga tayo sa rerentahan. Actually, hindi ko talaga okay, naiintindihan ko yung sentiments kasi recently nag-meet kami ng ninang ko na love ko. Hi Ninang Emmy. So nag-meet kami ng ninang ko, tapos nakita niya na naka-Tesla na ako. Tapos sabi ko, tita, ninang, wag mo munang sabihin sa nanay ko. Kasi nga, hindi ko pa sinasabi kasi may mga issues yung nanay ko. So, hindi naman niya sinabi. Pero, ang payo niya sa akin, bumili ka na ng bahay kaysa nagre-renta ka. So, ngayon, eventually, nasabi naman niya na sa nanay ko. Pero, ang sinabi niya rin sa nanay ko, yung anak mo, nagre-renta imbis na bumili na lang ng bahay. Gets ko naman yung sentiments ko, gets ko naman yung care nila sa kung paano ko gastahin yung pera ko. Gets ko naman yun, sobrang gets. Kasi kung ako din naman, sino ba namang hindi gustong bumili ng bahay talaga? Hindi. Sino ba namang hindi gusto na ikaakyat ng net worth mo yung mga pinagkakagastusan mo, ganyan.
Sino ba namang hindi gusto na may ipamana ka sa pamilya mo? Alam mo yun, yung wala kang pakialam sa kese hodang ma-0 pesos ka, at least meron ka nung bahay mo. So yung nanay ko, nung nalaman niya, yun din yung sinabi niya, which is totoo naman kasi in fairness naman, yung bahay namin sa Parañaque, kanya talaga yun. So alam kong at the end of the day, para kung may safety net na kung ma-0 man ako, kumatok kayo sa kahoy ngayon din. Kasi kung ma-0 man ako na hindi ko naman minamanifest, alam ko may uuwian ako na bahay. Alam niyo yun, there's no place like home, ganyan-ganyan. Pero kasi feeling ko, yung generation kasi nila, hindi nila nagigets kung gaano kalala yung real estate bubble dito sa Pilipinas ngayon. To the point na parang, tayo bang mga bagets, compelled pa talaga tayo na mag-own ng mga land? Compelled pa ba tayo na bumili ng mga sarili nating bahay? Compelled pa ba tayo na ikaakyat natin yung net worth na parang, ewan ko, from my point of view, lahat naman yata tayo ngayon dito sa Pilipinas ay parang nasa survival mode na sobrang swerte ko na congratulations to me na 3 taon na po ako sa Showtime, dire-diretso. Although hindi naman ganun kalaki ang sweldo ng TV, pero yung exposure, it helps me na makakuha ng mga brands, na makapagtuloy-tuloy pa rin, na marami pa rin nakikinig sa akin, na may mga nanonood pa rin sa akin. Pero gets ko rin yung walang safety net kasi yung ganitong trabaho, hindi siya conventional, pero kaya nagbabayad ako ng insurance, nag-iipon talaga ako. So kapag may mga ganito ganyan, talagang may mga nakasubi. Pero I guess parang that's about it for me, na tinatapos ko talaga ngayon yung insurance ko na sobrang mahal. Hindi ko talaga alam kung bakit ko kinuha yun. Pero I guess it will pay off eventually. Pero for me, hindi lang talaga compelling na bumili ng bahay at lupa ngayon. Kasi ang reason number 1 ko, for me, may bahay naman kami sa Parañaque. Ayoko naman maging greedy. Greedy! Number 2, parang ang hirap na talagang bumili ng bahay at lupa dito sa Maynila kasi it's either, number 1, halimbawa, sabihin natin yung 20 million mo, kakarampot na lupa, ganyan, sobrang liit, tapos sa isang lugar pa na maaaring papalubog na, alam mo yon, ang hirap lang talagang mag-own ng real estate ngayon. Number 2, pagtanda ko, parang ayoko talaga magstay dito sa Maynila. I mean, yung convenience of it all, gets ko, ayan ang LRT, ayan ang MRT, andito ang trabaho, ganyan. Pero pagtanda ko, hindi ko nakita yung sarili ko dito sa Maynila kasi amats ko talaga yung lumayo na sa city kasi parang nung pandemic lalo, sobrang lalang proof niya na it works. Parang kapag nag-disperse ang mga tao dito sa outside, sa outskirts area ng Maynila, or lumayo ka talaga sa Maynila, it works, lalo na kung work from home naman. Kaya hindi ko talaga maintindihan ngayon na ang daming trabaho na gusto mag on-site ulit na mga trabaho na obvious naman na nung pandemic nag-work siya. So amats nyo, nag-work nga. Bakit hindi kayo pagpatuloy yung mga naggumana naman? Mga tanga-tanga kayo. Gusto nyo lang magkakitaan? So yun, I guess that's the second reason for me. And yun yung pinaka-compelling na kung bibili man talaga ako ng real estate. Again, hindi dito sa Maynila. Number 2, gusto ko sa probinsya talaga. Kasi, eto, babalikan ko ng konti, magbabacktrack lang tayo. Actually, yung naisip ko na topic dito sa episode na ito, AC versus pangarap at pandemya. Kasi parang nung pandemic, ang dami talagang nagbago sa mga buhay natin. Na parang napalook back tayo, napa-self-evaluation tayo na gumagana pa ba yung mic ko? Okay pa siya. Yun nga, nung pandemic, sobrang napa-re-evaluate tayo sa mga buhay natin to the point na parang worth it pa ba itong mga ito? Yung ganito ka-traffic, saktong-sakto ngayon. Yung inconvenience na kapag may biglang biglang may gusto mag-rally dun sa White Plains, trip lang nila, magkakape lang daw sila, tapos buong Maynila mai-inconvenience sa mga kagaguhan ninyo. Sensya na, pero parang talagang tangi. Dahil for example, lang kahapon, may showtime ako. Usually 30 minutes ang biyahe ko, naging 2 oras siya. Galing ninyo. Tapos umikot pa ako papuntang Skyway. Dumaan pa ako ng Manila. So, alam niyo mga ganong inconvenience na parang kapag ka nasa probinsya ka, pag pinaparod mo yung TV, parang,
Okay lang, di ako affected. May sarili kang bubble. So, parang yun yung pinaka-inggit ko ngayon nung actually, teka lang, stay with me. May pupuntahan tong point na to, dun sa pangarap. Magko-connect lahat ng ito. Actually, eto na nga, yung isa naming writer ngayon, si Sir Kiko, yung ex-writer ng Showtime Online, nag-resign siya. Tapos lumipat siya sa Los Baños. Tapos inggit na inggit ako nung narinig ko yun, nung kinikwento niya na may yung bahay na rerentahan nila, 10,000 lang. Tapos may farm lot sa likod. 10,000? Saan ka makakakita ng 10,000 dito sa Metro Manila? Tapos may farm lot? Para, ano yan? Utopia? And actually, shoutout mo rin to para kay Sir Kiko kasi siya talaga yung nag-inspire sa akin na gumawa ng sarili kong podcast. Yung something na matatawag kong on my own. And miss na kita, Sir Kiko. Anyway, so yun, nung narinig ko yung kwento niyang yun na lilipat siya ng from Manila, hustle and bustle of Manila, nakahanap siya ng isang trabaho na hindi on-site, work from home. Tapos pwede pa siya magtanim ng singkamas ba? Basta magtatanim daw siya ng singkamas, tapos ibebenta niya. So may profit yun. Ayun, naging Farmville siya. Ingit na ingit ako dun sa ganong klaseng buhay kasi in fairness, yung kinikita ko ngayon, parang kung i-evaluate ko siya, sasapat siya ng 3 months dito sa Maynila. Halimbawa, mawalan ako ng trabaho bigla. Sasapat siya ng 3 months, ganyan. Parang hanggang sa magalgal ako na kailangan ko ng trabaho. Pero kapag iisip ko lang, yung trabaho ko, yung worth ng kung ano yung trabaho ko ngayon, parang pag nasa probinsya ako, magsusurvive siya ng 5 years. Yung gano'n, yung cost of living, yung sustainability ng buhay, which also made me think of a certain time na, ewan ko kung naaalala nyo nung napapanood nyo yung Alan Benedict vlogs ko dun nung nagsusubik pa ako ng malala, subik ako ng hard. Tapos balik ako to the point na, hindi lang muntik, nag-rent na talaga ako doon. Sabi ko, mananahimik ako dito, bahala kayo sa mga buhay nyo. Magkaaway kami ni Yani Hatesu. So, parang nagre-re-evaluation ako ng buhay ko noon, nananahimik ako. Tapos parang nagpapaka-eat, pray, love ako noon. Tapos sabi ko, okay, kung ito na yung buhay na para sa akin, I guess, I need to do it. Kasi parang kung hindi ko gagawin ngayon, kailan ko siya magagawa, 'di ba? So 'yun, nagrenta ako ng isang studio apartment sa Subic. Tapos ending 2 linggo lang ako nandoon kasi nga dahil sa LBM! 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 Ang samahan natin ay umabot na sa bidang nawalo. Napabalik ako sa Maynila. So, actually, sobrang dami kong plans nung mga panahon na yun. 6 months yung nirentahan ko noon Tapos, pagsasayaw ng pera ito? So, 18,000 pesos yung renta ko doon for that one studio unit na parang ang daming ang kaluluwa nun Hindi ko alam kung anong feel ng mga tao doon. Pero yon, actually, ang ginawa ko noon, nung turnover na ng key, binigay sa akin ng susi. Tapos, napaisip ako noon, sabi ko, what if mag-North tour ako? Alam niyo hindi ko alam kung pinapanood niyo si Jessica Lee, basta yung nag-iikot siya ngayon sa Norte, basta nagpupunta siya sa kung saan-saan ngayon, tapos dala niya lang yung kotse niya. Tapos sobrang on the go niya, hindi siya backpacker may kotse siya. Panoorin niyo yung vlogs ni Jessica Lee, please. Sobrang saya ng vlogs niya. As in, kung ano yung na-envision ko that moment, yun yung binala kong gawin As in, gusto ko mag-tour sa Pangasinan, mag-tour sa Olongapo, sa Bataan, sa Baguio, sa Mountain Province, sa Sagada. As in, andun na ako sa point na yun na ready na akong iwan ang buhay sa Maynila dahil alam kong kapag sinipagan ko naman na mag-create ng content,
na feeling ko goods na ako, aalis na ako sa Maynila, lalayasan ko na kayong mga hayop kayo. Pero yung tawag ng Maynila talaga, hindi ko siya naiwasan. Kasi again, hindi ko alam kung mag-iisang buwan ba talaga ako na nagstay sa Subic. Pero kung maalala ko, 2 to 3 weeks out of the 6 months na nirentahan ko doon, 2 to 3 weeks lang talaga akong nagstay doon ng dire-diretso. As in, ang dami kong binili doon. Bumili pa ako ng salamin na malaki, bumili pa ako ng cooking materials, may TV ako. As in, sobrang kompleto niya. As in, bahay talaga siya. Sobrang ready na talaga akong lumaya sa Maynila. At yun nga, mag-North Tour. Pero again, yung kaka-live ko talaga ng Jody Santa Maria, yung Tony Gonzaga. Tapos ano yun, yun yung mga rallies ni Lenny. So, eventually talaga, nahila ulit ako pabalik ng Maynila. Kaya, parang napurnada lahat ng mga plano ko na yun. Na parang, ayun na ready na ako magpaka-introverted self ko. Ready na talaga ako yung tahimik lang ako sa gabi. Tapos maglalaba lang ako. Kaso yun, napurnada talaga lahat ng plano ko. So, I guess, hindi naman sa nire-regret ko ang lahat ng mga naganapan. No? Sobrang thankful ako sa lahat ng mga nakuha ko, na-achieve ko ng mga panahon na yun. Pero andun yung what if tinuloy ko yun? What if nagpaka-pragmatic ako sa buhay ko, no, na minano-mano ko lahat. Kasi alam nyo, kaya hindi ko mabiblame din talaga yung mga, alam nyo yung parang ang daming mainit ang ulo palagi ngayon sa kalye, sa internet, sa Facebook, parang alam nyo yung parang ang dali-daling uminit yung ulo. Kasi nga, ito yung sistema na ginagalawan natin. So, kasalanan ba nung tao na ganito yung reaction niya sa mga kagaguhan sa atin? I mean, ninanakawan tayo, lalo na yung mga bobo na hindi nila alam na ninanakawan sila, tapos yun pa rin yung binoboto nila, na parang nagsa-self-loathing, I guess, ang mga tao ngayon. Pero alam niyo, na parang kapag kaandito ka sa gantong klaseng environment, puro buildings, ang brutal tignan ng paligid, walang mga puno. I guess, in a way, masisisi mo ba ang mga tao? Masisisi mo ba na ang init ng ulo nila? Na again, babalikan ko yung chinika ko kanina na parang hindi sila nabibigyan ng time to sup in kung ano yung mga pinagdadaanan nila every single day. Yung simple pa lang na pagsakay ng jeep, pagsakay ng bus, ang haba-haba ng pila sa MRT, LRT. Yung mga ganun kasimpleng bagay na hindi nila nasasup in, na parang every single day, para silang harassed, na para silang ensaymada technically, na parang pinagkukuha ng mga gutom na mga buhaya. Iisang ensaymada ka lang, tapos pinag-aagawan ka ng mga buhaya. Gets mo ba? Gets mo yung point ko? Na parang, wala bang katapusan lahat ng ito? Wala bang light at the end of the tunnel? Actually, teka, andito na ako sa Mang Inasal. Kakain lang ako. Mang Inasal, sponsoran nyo kaya ako. Guys, walang paa, puro pecho. Ayoko sa lahat yung white meat eh. Bad trip na ako, mamaya natin ituloy to, bye. Hi guys, so ayan, kasama ko. Tapos na ako kumain dun sa walang paa dun sa Mang Inasal. Nakakabwisit eh. Pero anyway, thankful po ako sa kinain kong pecho. Maraming salamat po dun sa manok na nag-alay ng buhay niya para makain ko siya. Maraming salamat po dun sa barbecue na kinain ko rin. Sobrang sarap po. Yun po talaga ang nagpasarap ng araw ko. Maraming salamat po, Lord. Thank you so much. So kasama ko rin yung jowa ko. Kinuha niya yung passport ng kanyang mama. So inaantay ko lang siya ngayon. And after nito, mag-charge kami ng kotse. Tapos mag-IKEA kami. Tapos ngayon, na-realize ko lang din, okay, ngayon, bilang naghahanap ako ng pakalawang topic kasi wala na yung topic sa utak ko kanina. Akala nyo meron akong retention. Wala. Isa rin talaga sa mga natutunan ko in this relationship sa this day and age ng buhay ko, na feeling ko hindi ko talaga siya skill before. Kasi dati talaga 'pag may gusto ko gagawin ko talaga. Yung gusto ko yun dapat ang masunod, ura-urada. Hindi ako in short, hindi ako marunong mag-compromise. Hindi ko siya gino-glorify. Hindi ko sinasabing maganda siyang trait. Pero may mga maganda siyang nagagawa for me. Like for example, kapag ka alam ko may gusto kong gawin, tatapusin ko talaga siya in a day. Hindi ako makakatulog ng hindi siya perfect, ganyan, hindi siya maayos, hindi siya nananahimik na kung paano ko siya na-imagine sa utak ko. Hindi talaga ako nakakatulog na maayos. Pero ngayon, I guess, isa sa mga pinakamalalang skill na natutunan ko in life
na sadly, recently ko lang natutunan dahil sa jowa ko ay ang compromise. Isang malaking skill pala talaga ang compromise sa mga bagay-bagay dahil number one, totoo nga naman na hindi lang naman ikaw ang nabubuhay dito sa earth, oo, lalong-lalo na kung may kasama ka sa bahay. Kasi ako ever since kapagka feeling ko nakuha ko yung trait na yun kasi parang bata pa lang ako, sobrang entrusted na talaga ako sa instincts ko, sa mga kung paano ko diskartehan ng mga bagay-bagay. To the point na hindi ako binabantayan alam mo yun, kapagka may pinagkatiwala sa akin, alam nilang gagawin ko. Although kapagka may kagaguhan din talaga akong pinagdesisyonan kong gagawin ko, gagawin ko din talaga yung kagaguhan na yun. Tulad ng pagkating classes, panonood ng showtime ng live, kahit na may pasok sa school, ganyan. Parang ano lang, hindi ako marunong mag-compromise talaga before. Like for example, ngayon, katulad mag-aayos kami ng bahay, ganyan. Or even before pa, ngayong dito sa bahay namin. May mga times na sabi ko, hindi, dito natin iharap yung kama. Dito natin, gusto ko dito, gusto ko dito, gusto ko dito. Laging gusto ko yung yung narinig niya hanggang sa parang inupo niya ako. Ewan ko kung kailan nga ba yun. One time, parang nag-away kami, hindi dahil naman sa furniture, ganyan. Parang laging hindi daw ako marunong mag-compromise. Tapos, oo nga, sabi ko, mas naging self-aware lang ako na kapagka laging ako ang lagi ko narinig. Parang may times na naririndi na rin ako sa sarili ko na parang trapped ako sa sarili kong thoughts, ganyan. Kaya parang ano, 3 years na kami nung April. 3 years into our relationship, isa talaga sa mga pinakamalalang skill na natutunan ko is yung compromise talaga. Kapag halimbawa, nagkaaway kami, hindi pa rin ako na madalas na ako yung nauuna mag-sorry. Pero may times na ako yung nauuna mag-sorry, ganyan. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, kailangan ko talaga ng time to sup it in. Kailangan ko talaga ng time para manood siya na parang marinade, na parang masarap na liempo na siya. Pero kasi, ugali naman ng jowa ko, gusto niya ura-urada pag-usapan. So, yun naman ang sinasabi ko sa kanya, wait lang, kailangan ko lang i-process na gusto ko kasi, in my defense, ang sorry ko, legit siyang sorry, hindi siya sorry na lumabas sa bunganga ng walang katorya-torya, walang meaning. Hindi ko rin kasi gusto yung gano'n. Like gusto ko rin, pinag-isipan ko, dinamdam ko kung ano yung nangyari. Hindi lang ako nag-sorry just for the sake of it. Hindi ako nag-sorry na lumabas lang sa ilong ko. Gawa pa yung ilong ko. So, paano yun? So, yeah, that's one of the updates sa aking life bilang isang jowa, 'di ba? Sarap ko. And I guess isa sa mga ulam sa aking plate ngayon kasi may kasabihan tayo, 'di ba? Yung I have so much on my plate. Like napapasabi ka ng ganun kapag sobrang busy mo. Isa sa mga pinaka ah, ulam na ang hirap nguyain ngayon na nasa plate ko, I guess itong pagpo-podcast talaga. Ano lang talaga, I'm gonna be honest about it na it came at a time na may hindi nasa-satisfy sa akin, sa utak at puso ko. May hindi nasa-satisfy yung trabaho ko ngayon. Parang kasi ayun nga bilang gap show siya, commercial lang, tuwing commercial lang showtime, kami yung umeere. So, para siyang ano lang, 10 to 15 minutes yung longest niya. So, parang may times na may hindi ako napiga in 10 minutes na sana pala napiga ako. Yung mga gano'n ay parang it's more of hindi naman siya frustrations, more on alam ko lang na may kaya pa akong gawin. So, nung sinabi sa akin ni Sir Kiko, hi Sir Kiko, nung sinabi sa akin ni Sir Kiko na, gawin mo na, it's now or never." And then yun nga, minessage ko si Yani, "Te, paano ka nag-start ng podcast?" Ginawa niya lang daw. So, parang ako, na-inspire lang din ako na oo nga naman. Kasi sobrang sanay ako na nung gabi ng bading, nung ginagawa pa namin yung podcast namin na yun na in fairness, iconic naman talaga. Meron pang opening theme song, meron pa siyang iba't ibang segments, para siyang showtime. Tapos ano pa ba, basta ang daming ganap nun. May theme song, may background music na meron pang may mga collabs na ginawa ko, may mga pa-teasers pa kami. So feeling ko, naka-ingrain siya sa utak ko na dapat kapag kami ginawa ako, dapat engrande siyang OA, siyang may pauga talaga. To the point na, nagsustol ako na binabagalan ko tuloy na parang naghahantay ako ng panahon na ready na ako. Na pwede naman palang hindi naman, na parang gusto mo lang gawin, edi gawin mo today. So ngayon, ano ba, 12 episodes in
Paano ba? Ano bang nafi-feel ko dito? Feeling ko pa rin naman, ano pa rin naman siya, para siyang diary, para siyang journal for me na para, just for example, 'pag 70 years old na ako tapos medyo uulya-ulyanin na ako, alam ko may babalikan akong digital footprint na in fairness naman parang, alam mo yun, yung may ebidensya ka lang na it happened sa buhay mo. May times lang na yun nga, naha-hassle ako kasi bilang weekly siya tapos nag-uusap nga kami ni Yani sabi ko, "Te, paano mo ginagawa yung podcast mo?" Kasi apparently siya, may nag-e-edit siya, may editor siya. Eh, ako gusto ko kasi kapagka may ginawa ako lang ang gagawa ng lahat. So, yung thumbnail, yung, album art, yung pagso-shoot, yung pag-e-edit, yung pagkikitiw-kitiw ng mga mic kapagka may guest, ganyan. Gusto ko ako ang gumagawa. Yung paghahatid sa guest even, yung kakainin ng guest, kapag alam mo yung mga gano'n, yung ewan ko kung magandang trait ba ang pagma-micromanage, pero for me kasi, nagwo-work siya at saka ito yung mga bagay, itong podcast ko bilang natatawag ko siyang akin, ginagawa ko siya. Parang nakaka-proud lang na parang at the end of the day, masasabi mong kaya mo siya. Pero kasi this is different dahil nga it's a weekly thing. So parang every week kailangan ko ng ng pasiklab, kailangan ko ng magandang vocabulary na ilalabas. Kailangan ko ng magandang topic na huhukayin mula sa kaibuturan ng puso ko, ganyan. So, I guess, yun yung isa sa mga pressures sa akin. Kaya, parang kapagka alam kong medyo busy ako for this week, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Parang ano ba, magre-release ba ako ng episode, ganyan. Pero, it's more of like that. Pero, at the other end of the spectrum naman, nai-enjoy ko naman talaga siya in fairness. Alam kong natatawag kong akin siya, nakakapagkwento ako. Like, may mga times na sobrang thankful ako kasi sobrang bilis ng akyat ng views, ganyan. Lalo yung kay Sasa tsaka kila Sophie, ganyan. Tapos ang dami natuto. Uy, thank you sa mga egiters kasi sabi nila naiyak daw sila doon sa podcast. Oo, ba? But I guess, parang habang tumatakbo ito, feeling ko mas may excite ako on how I can get to know new people. Parang doon ako mas na-excite kasi yung sa Showtime. Doon actually ang jumpstart ko yung sa Showtime, may segment yung Laro-Laro Pick. Tapos kapagka sa amin kami sa Showtime Online You, may times na inaakyat namin yung ibang mga contestants tapos tinatanong namin sila sa everyday lives nila. Itong mga tao na ito, mga tao na legit na everyday 9 to 5, kung hindi lang 9 to 5, ganyan. Parang 1 meal. Alam mo yung mga ganon, parang gusto kong malaman yung mga humanity nila to the point na sayang yung yung 10 to 15 minutes sa humanity ng mga taong ito. Sobrang excited ako 'pag dumating tayo sa point na hindi ko talaga kilala yung kasama ko sa episode, ganyan. As in versusan talaga ng mga experience sa buhay. So for example, ano ba, sino bang ang mga minessage ko na ngayon sila Neo, ganyan. Si Miss Jade minessage ko na parang mag-guest, ganyan. So kayo kung meron kayong mga gustong mga feeling nyo, gusto nyo malaman kung sino sila in real life. At saka ako rin, gusto ko rin talaga na magtanong. Na-enjoy ko yung for example, makapagbato ako ng isang tanong na feeling ko hindi pa natatanong sa kanila in real life. Tapos nasagot nila na nanggaling lang sa puso nila. I guess yun yung satisfaction na hindi ko nakukuha recently. Kaya yun yung kini-crave ko dito sa podcast na ito. So I guess yun lang naman talaga yung core na itong mga ginagawa ko ngayon. And hindi siya to practice kung ano yung mga balak kong gawin in the future. It's more of kung ano yung nasa atin ngayon, kung ano yung present ko, ay kung ano yung present nung tao na kasama ko na ini-interview ko. Yun lang talaga, yun yung gusto kong maging moment in time. Yun yung gusto kong i-immortalize na alam nating nabuhay itong taong ito. So yan, kakatapos lang namin na mamili dun sa IKEA. So, mamili lang namin 2 upuan, tapos salamin, ganyan. So, konting-konti lang kasi nga since
Di naman kami parang maglilipat bahay para magre-decorate. Mas ano lang, mas magda-downsize pa nga kami. Actually ano no, isa talaga sa mga blessings na hindi ko inakala na mararanasan ko in life. Kasi akala ko talaga tatanda akong patapon, ganyan. Parang wala akong permanenteng work. Sobrang thankful lang talaga ako dun sa sense of system na nararanasan ko ngayon, na ginagawa ko yung gusto kong gawin, tapos kumikita ako. And sometimes, yung trabaho, it doesn't feel like work at all. Parang sobrang laking blessing na niya kasi aware naman ako na privilege siya kasi ang daming mga tao na hindi naman lahat ng mga gusto nilang gawin. Yun yung wala silang choice, kundi yun yung gawin every single day ng buhay nila. At yung papunta at pauwi pa lang galing trabaho, nakakapagod na siya. May certain time din talaga sa life ko na parang na-overlook ko yung privilege na yun. Na parang, di ba, alala nyo, nag-viral yung Your Daughter is Sleeping with My Husband noong 2022. Ako, sa sobrang chill ng life ko before, parang never kong inisip yung mag-ipon ka ng OA, ganyan. Na parang hindi forever tong gantong kalaking pera, ganyan. Tapos ang ginawa ko nun, pumarty talaga ako ng pumarty. As in, celebration talaga siya ng isang malalang. Parang mula 2022 hanggang 2023, may isang taon na kung hindi ko pa nakita yung jowa ko, kung hindi pa kami nag-meet ng jowa ko, feeling ko hindi pa ako magbabago sa lifestyle. As in, ang amats ko nun, paparty kami ng gabi, tapos pagka-uwi, matutulog ng mga hanggang alas 6 ng hapon, ng tanghali. Tapos paparty na naman pagdating ng gabi. On a really good night sa Nectar, parang aabot ako ng 15 to 20,000 ang isang bill namin per night. Tapos syempre, whole face ko noon. Tapos dumating talaga ako ng time na parang, dumating talaga ako sa era na nagstay ako sa hotel sa QC. Naka-check-in ako sa hotel sa QC. Tapos syempre, nightly yun, di ba? Yung bayad doon, wala pa akong kondo. Tapos at the end of the night, iba-iba yung OMS ko na dadalhin sa hotel, ganyan. As in, whole era ko talaga, puta face talaga malala. So, nung time na yun, hindi ko pa nare-realize kung gaano kalala yung privilege na na-receive ko nung time na yun. Isa yun sa pinaka magandang regalo na binigay ng jowa ko, na parang nagkaroon ako ng anchor. Nagkaroon ako ng certain kind of system na, ayun tama, more on nagkaroon ako ng anchor sa life. Nagkaroon ako ng uuwian, ganyan. Mas nagkaroon lang talaga ng direction yung life ko. Hindi puro erection. May mga times na tinatanong ng jowa ko kung namimiss ko ba yung ganong era ko. Yung party, ganyan. Yung malalang inuman hanggang umaga. Yung susuka-sukastra ka na, ganyan. Actually, sobrang hindi ko siya namimiss. It's more of, mas namimiss ko lang yung era or yung times na I took things lightly. Alam mo yun, yung parang walang masyadong mga consequences yung actions mo, ganyan. Pero yung puta face, yung whole face, yung as in yung lalabas ka at lalala, mga away ka, hindi ko namimiss yung ganun talaga. Pero I think, at least once in your life, parang kailangan talagang pagdaanan mo siya kasi wala, parang masabi mo lang na pinagdaanan mo siya at hindi mo siya mamimiss. So, di ba usually, parang may mga panimula akong mga questions dito pagka may guest ako, ganyan, kapag may mga tinatanong ako, ganyan. Usually, anong intention mo? Anong meaning ng ganito sa'yo ngayon? So, ngayon, ibabato ko naman sa sarili ko yung mga ganyang katanungan. Ano nga bang ibig sabihin ng life for me at this day and age ngayong anong date ba ngayon? July 1, 2026, 6:10 ng hapon. Siguro ngayon, kung susumahin ko, ang ibig sabihin sa akin ng buhay ay ang daming pwedeng ibig sabihin kasi ng life. At saka pag sinabi mong life in general, parang mapapalook back ka ng konti. At saka kung ano nga ba yung ibig sabihin ng life for me noong mga panahon na yun. Pero kung babalikan ko, feeling ko, ang life for me noon ay all fun and games. Parang kung anong gusto ko, gagawin ko. Kasi hodang may maapakan akong tao, basta sa ikakasaya ko, gagawin ko talaga siya. Pero ngayon, feeling ko, at 30, I try to live my life with intentions. Na parang sa lahat ng mga makakasalamuha ko in life, I intend to make my time with them na mas memorable, mas gold. And right now, parang I try to live with the intention of making things more positive
Alam niyo yung mga tipong kahit na medyo hirap na hirap ka na, yung hahanapan mo siya ng silver lining because again, parang at this current state of the universe, parang sobrang daming negative to the point na hindi mo alam kung alin dito yung positive. Kaya kapag hahalukayin mo kung alin nga ba doon yung silver lining, in fairness, meron pa rin naman. For example, halimbawa, iniintay ng bangko yung bayad ko sa credit card. Ibig sabihin, meron kang reason to live. Alam mo yung mga ganon, may mga nakikling on ako dun sa mga patches na yun para alam ko lang na meron akong reason to live. That's just an example. Alam ko sobrang dami namang reason to live. Pero alam mo yun, parang ang sarap lang isipin na kahit na mga ganong bagay, inaasahan na buhay ka, nagtatrabaho ka, alam na may kikitain ka, kaya mag-swipe ka lang na mag-swipe sa IKEA, ganyan. Alam kong parang siramplaka na ako ng kakaulit-ulit ng intention dito sa podcast na ito. Pero totoo talaga eh. Parang sobrang general ng intention. Pero it's how you perceive kung ano nga ba ang intention mo sa mga bagay-bagay. And I think that's just how life is. Parang kailangan mo talagang humanap ng intention kung bakit ka kailangan mabuhay. It's more of hindi mo kailangan hanapin yung meaning ng life sa buhay mo, but to actually live life, to actually find the meaning of life. Ayun lang guys. Sige na, maraming salamat sa iyong pag-tune in sa araw na ito. Ito po ang AC versus life. Uwi na ako.